Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes, paggamit sang porsyon sang kalsada bilang parkingan sang salakyan kag kun kaisa ginahimo pa nga balaligyaan nagadata gihapon sa Iloilo City. On-road parking nagapabilin nga problema sa pila ka barangay sa Iloilo City. Nagatugas ang huol sa tion sang emerhensya. General Nicolas Torre III ginrelieve bilang PNP Chief. Hindi nangin mahapos sa presidente sunod sa DILG Secretary. Grupo sa mga kalalakian nagrambol sa tunga sang sinaot sa barangay Bata, Bacolod City. Insidente nahuli ka. Pagpang-vandalize sa mga istruktura sa Iloilo City kahimuan sa mga grupo sa pamatanon sunod sa LGU. Kag proseso sa pag-avail sang 20,000 pesos nga benepisyo sa bulong sa mga PhilHealth member kag ila dependent ginpatpat. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, on-road parking nagapabilin nga problema sa pila ka barangay sa Iloilo City. Nagatugas ang huol sa tion sang emerhensya. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Wala toong ang mga salakyan, tricycle o kontraisikad ang nakaparada sa mga dalanon. Dugang pagid ang mga baligyaan kag mga establishmento nga nagalaksam sang dalan. Resulta, hindi maagyan ang mga sidewalk. Ini ang sitwasyon sa Barangay Aguinaldo La Paz sa Iloilo City. Gani sa baylo nga maglabay sa kilid sang dalan ang ining mga estudyante. Sa tunga na lang sang dalan, nagaagi bisan delikado. Sa mga sidewalk, kinaparkingan sa mga motor kag sa mga salakyan, which makes it hard for us to walk sa sidewalk nga where it's supposed to be, dala kami maglakat. Tapos parang safe man kami, ma'am. Aminado ang barangay officials nga nabudlayan sila sa pagpatuman sang on-road parking ordinance bangod wala sang nagakaigo nga lugar para sa parking, ilabi na nga nagapanguna nga palangabuhian sa mga residente amo ang pagbiyahe sang tricycle kag tricycad. Ginabantayan lang namon ni pirmi kung sino diyang udi nga i-congrade sila nga i-plastar nyo lang nga basta sa white lane. Nga hindi lang ka mo maglampas sa kaibilan mo pa makasagabal man sa iban nga mga bikol nga pero na kapin pa kong rush hour. Dako man nga panghangkat para sa barangay officials sa barangay Alalasan, Lapuz ang mga obstruksyon sa dalan. Magluwas sa mga illegal parking. Problema man sa lugar ang drainage project sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Ini ang ginreklamo sang barangay matapos nga nabudlayan ang mga bombero sa pagpasulod sang fire truck sa nagluntad ang sunog Domingo sang gabi. Sang gabi ito, damo dang kapalarking. Turugin pali namon before magabot ang mga fire truck. Pali na namon para makaparking sila mayo. Kasi disturbo tayo ang obra damo. Personal nga gininspeksyon sang Iloilo City TTMO ang proyekto. Agud usisaon apang nadiskubrihan nga isa ka semana na nga naguntat ang pag-ubra. Wala naman sang directional signs kag reflectorized stickers nga makagiya sa mga motorista. Hulyo sang ginumpisan ini kag natala na ang makompleto sa April 2026. Kita magasulat liwat ini sa DPWH together informan naton ang city engineers ang amon nga mga sulat malambot ni sa ila so that ma-force nilang ilangin yung mga kontraktor na hindi magpawala. Gintiwan sa news team nga makuha ang update sa nasambit ng proyekto, apang wala pa sang impormasyon nga ginhatag ang DPWH ICDEO. Samtang ginahinyo naman sang LGU ang barangay officials sa barangay Halandoni, Alalasan, Aguinaldo kag Divina Gracia nga mangin seryoso sa cleaning operation bangod ini ang mayor nga alternatibo nga ruta sa mga pribado nga salakyan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga grupo sa pamatanon ginatudlo may kahimuan sang pang-vandalize sa mga istruktura sa Iloilo City. Esplanade 9 wala man makaluwas sa vandalismo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Rizal, Lapuz Sur, Iloilo City. Kim?
Jert, mas pasangkaron pa sang posmo, kapulisan kag barangay ang pagronda sa Esplanade 9 kasunod sang natukiban nga pagdamo sang vandalismo sa lugar. Ginkumpirmar ni Iloilo City Public Order and Safety Management Office Head Oldarico Garbanzos nga mga grupo sang pamatanon ang nag-vandalize ang pinaka-waiting sheds sa Diversion Road sa Haro sa nagligan nga semana. Ini ang mga ginapahayag nga TBS 13, Carabao kag Snitches. Ang mga waiting sheds ang napintahan na sang Facility Conservation Office. Padayon naman nga ginahibalo sa otoridad ang may kaymuan sang pagpang-vandalize sang public toilet kag bilakay struktura sa Esplanade 9 sa Barangay Rizal, Pusur. Magluwas sa vandalismo, guba kag daw napamayan ang basin kag gisame sang comfort rooms. Dugang pa, nagausbong ang baos sa pagbisita sa news team subong adlaw. Kay ko do pabaya do wala man gani kwando wala man bilagi na kwando di way nga nagana magamit igko mo. Suno sa Iloilo City LGU, regular ang ila pagmaintenar sang Esplanade 9 sugod niya turnover ini sa syudad sang 2023. Nabaton man sang LGU ang ining mga reports apang wala kuno sang budget sa paggayo. Ang public toilet wala na napabayaan na kay ginran sa kini. Actually may mga blatter kag may mga reports din sila pailan tani kaso. However wala gid na prosper kay wala CCTV. The reason why nga nag-install kita may mga CCTV na kag may mga suga na. Suno sa punong barangay, wala sang linya sang tubig rason nga wala ginagamit ang CR. Advisean ko akong tanod nga 10 to 12 ka mo standby na ligo tubing. Twice ang water supply, useless gyapon ang structure. Ginako naman sang Iloilo City Posmo Head nga wala sang nadedikar nga green guards sa Esplanade 9 bangod sang kakulang sang ila personnel. Maga-prepare kami sang tao. Kung may mga CCTV sa lugar subong, no, kay ginpabutangan na sa CCTV, i-follow up na lang ni kung may identity giman later on. Engage na to ng ining pamilya mo, engage kita sa barangay. May ginassign man nga personnel ang Iloilo City Police Station 8 sa Esplanade 9 apang isa lang ka oras ang ginatiner tag sa kadlaw sa lugar. Ang kalabanan na nga ginobras ng dira pagkakita sa pulis sang patrol dira. Wala kontak naman sila. Wala sila dagapakita. Jert, na amat-amat na pintahan o kon rehabilitate sang LGU ang mga struktura sa lugar. Temporaryo man nga butangan sang drum sang tubig ang CR agod na magamit na ini samtang ginaproseso pa ang pagbutang sang linya sang tubig. Jert? Madamo gayud nga salamat, Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. Sa Bacolod City, grupo sa mga kalalakinahan nakuhaan sa video nga nagarambol sa Barangay Bata. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sininga video, makita ang pagsitaanay. Isang lalaki nga nakaduag puting t-shirt kag nakaitom nga t-shirt. Matiun-tiun pa, nagtapungulay na ang duha tubtob mag-intra na ang ilang mga grupo. Kuwang video, pasado las 3 sa kagahon sa Agosto 24. Kadungan ini isang Tapsanay Festival sa Barangay Bata sa Bacolod City. May kasawt-sawt naman sir, nang kibot kami nga dukhak, di nakapilgat sa nga mochilas, may mga dugo, nagali ang tiil ka, mga babae, nang do medyo nagisi, gidangela pa dapat. Hindi man kunuhungod ni Al Chris nga makuhaan sang video ang away bango nag-enjoy sila sa pista. Mula kami kabaloy sang natabo sa gabi. Balik kami ga-enjoy kami, kagalantaw lang kami sa DJ. Gulpe lang may nagapok sa likod namin. Natumod na sa barangay mga involbado sa kinagabong alunsay residente man sa lugar. Kay mga hubog lang daw nagbungguan na lang kasaot di kabalo ka kabataan daw mainit-init sa kuanbla, mainit sa kaugalingon. Hindi minor bali mga may mga edad na. Gi-report sa kapulisan ng Tabo apang gin-refer ini sa barangay. Sayo na lang po sa barangay kasi referable sa barangay lang man ang insidente. Daw biso na kanay lang kay tika gaulan daan to te gaginotok sila amo tong nagresulta. Wala man personal life. Bilang penalidad, igapaidalom sa community service ang mga ini. Muna maupod sila sa mga klagger pangalog to. May claggers kami. Kot sang kalog. Manglilimpyo, community service. Ginpanuluan sa news team ang balay sa mga involbado apang wala sang may nagatubang sa amon. Opod, Karil Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, 15 anyos nga lalaki na dulaan sang kabuhi matapos malumos sa Iloilo River sa bahin sang distrito sang La Paz. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makitan sa video ang pagbululigay sa mga rescuer nga mabutang sa stretcher ang lawas ng isa ka lalaki. Tubtob nga ini napasaka sa pangpang sang Iloilo River. Ang lalaki nga gin-rescue amo ang 15 anyos ka grade 10 student nga si alias AJ. Iniya nalumos matapos magpaligo sa suba sa bahin sang Barangay Rizal La Paz, mga alas 4 kahapon sang hapon. Upod sini ang duha niya ka mga abyan sa natabo ang insidente. Naghinagray lang ni sila nga ma-swimming o kung maligo. Mga duha man ka oras nga ginpangita ang lawas ang biktima antes ini nakitaan. Gilayon ini nga gindala sa ospital apang gendeklarar nga binawian sang kabuhi. Siguro ka kapay-kapay sa bala imbes nga dakpon niya daw hampak siguro kasi hindi na sa katukod mo siguro ka pangamas-kamas bala tiway gid siya kay tinhadlok man tong upod diya nga magpagkati dalom na mo. Sa pihak sang hitabo nagapasalamat sa gihapon ang pamilya sang biktima sa mga nagbulig sa pagpangita sa lawas ini. Dala ni AJ sa pagtaliwan ang handom sini nga sa isa ka adlaw mangin isa ka pulis. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental mga kapuso, tubig sa isa creek sa La Castellana. Nag-awas sa sunod sang mamunog nga ulan kagabi. Masobra 20 kabalay ginbaha. Nakatutok Aileen Pedreso. Na-eksperyensyahan ang mamunog nga ulan kagabi sa La Castellana, Negros Occidental. Sa barangay Biak na Bato, ginkakibot sa pila ka mga residente ang hinali nga pagbaskog sang ilig sang tubig sa Tamburong Creek. Pila ka minuto lang ang nagligad, nag-awas na ang tubig. 20 ka mga pamalay ang ginbaha suno sa barangay. Suno sa barangay Kagawad, may mga nakastak nga nagtig-ang lahar sa creek. Nag-stock sa diri sa Tamburong Creek in which nakita niya sa mga pictures at videos na naglapad na ang akong suka, mga level nga mas taas pa siya sa mga pamalay. Posible nga madugangan pang apektado nga mga pamalay kung magpadayon ang ulan. Dako gid ang posibilidad kay ti subong ang diri sa piyak nga side kung dito ka katulog sa babaw sa bulkan ang sa left nga side sang sapa nag-usoy na gidya ang tubig. Ginpalabot na sang LGU sa provincial government ang plano nga pagpatigayon sang clearing sa lugar, pati na sa mga suba sa sulod sang protected area sang Mount Canaon, apang wala pa sang permiso. Ang barangay nag-initiate for permit for debris removals and then ang LGU nag-apply man sang special permit para sa removal. Galing ang approval recommending body coming from the PAMB and then ang umbrella is sa DNR. Sa karon, may temporaryo nga solusyon nga ginarekomendar ang Penro. Allowed man niya nga ikalihuan kagitaygan. Ano lang isang removal pagwa. Pero ang pagpahigat, why na yung clearance sa diin. Ang advice dito is ipahigat din na siya brangan ng kanal sa river. Magapadala ang Penro sang pila ka heavy equipment nga gamiton sa sini nga proseso. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Balantayin mga kapuso, mas lapit na sa kadutaan ang low pressure area kag posible padayon nga magpaulan sa pila ka bahin sang pungsod. Ulihin na si plata ng LPA sa coastal waters sang Camarines Sur. Sunod sa pag-asa, posible sa bunga hapon o kung sa gabi, magatabok ini sa kadutaan sang Luzon. Wala pa sa gihapon ginadulang chance sa sini nga maging bagyo, apang pwede pa magbago gani padayon nga magtutok sa updates. Padayon man ang epekto sang habagat nga magapaulan bisan pa sa mga hindi direkta nga malabyan sang LPA. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng laptalap nga ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island Region. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, General Nicolas Torre ginrelieve bilang PNP Chief. DILG Secretary ginpaathag ang rason sa pagkakasaiya sa pwesto. Si Tess Ordales nakatutok. Ginkaka sa pwesto si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ini ang ginkumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Suno sa Malacanang, effective immediately ang bando. Wala naging tumol ni Bersamin ang rason sa pag-relieve kay Torre.
Apang ginmando niya nga siguraduhon nga may nagakaigo nga turnover sa mga dokumento kag aktibidad sang PNP. Sunod naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, mabudlay apang nagakinahanglan nga batunon ang desisyon ni President Bongbong Marcos. Pila kuno sa nangin basihan sang desisyon amo ang tuyo nga pagbalasa ni Torre sa posisyon sang pila ka opisyal sang PNP nga ginbaliskad sang National Police Commission. Dugang ni Remulla, posible man nga hatagan sang panibagong posisyon si Torre. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Ginkakibot naman sang mga himata ni General Torre sa Dumangas Iloilo ang desisyon sang presidente apang ginarespeto kuno nila ini. Siyempre daw na ano ka man, kahit bago lang siya. Lason, wala mga may kabalo kung ano ang mga causes kaya sa ila na yan. Wala pa sang pahayag si General Torre angot sa mando. Madumduman nga May 29, 2025, ginapoint ini bilang ika-31 nga hepe sang Philippine National Police. Pagabuslan si General Torre ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Nagpahayag naman sang suporta diri ang Police Regional Office 6. Upod kay Hans Desierto, Tess or Dallas. 1 Western Visayas. Mga kapusong Mag-Iloy, kag isa pa gid nila kahimata arestado sa drug buy-bust operation sang kapulisan sa distrito sang Molo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Nagapangatubang subong sang kaso nga paglapas sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang 26 anyos nga si alias Rodman. Iloy sini nga si alias Ampay, 53 anyos, kag tiya nga si alias Linlin, 49 anyos. Ang tatlo natakpan sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa buy-bust operation sa South Baluarte, Molo kahapon sang hapon. Nakuha sa tatlo ang suspected shabu nga nagabalor sang masobra 1 milyon ka pesos. Subject sang operasyon si Rodman. Ang Iloy sinikagtiya, ginatudlo nga nagabulig sa illegal nga buluhaton. Ang damo-damo sang complainant kras mismo sa ila barangay kag ang labi na gid ang mga barangay officials. Sa tatlo, si Linlin lang ang yara sa badak list sang South Baluarte. Suno sa barangay secretary, ang mga residente nga yara sa listahan, ang ginabuligan man agod mapalayo sa bisyo. Bali ginatawag na sila sa PNP na bala. Nga mag-encourage sila nga magitagaan sila sa mga livelihood program para nga makanegosyo sila eh. Apang suno kay Captain Jimeno, may iban pagid nga mga miyembro sang pamilya sa mga suspect nga involbado man sa illegal drug trade. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahin ang pamilya sa mga ini. Apang suno sa isa ka oton ni Rodman, hindi sila maghatag sang pahayag. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon. 1 Western Visayas. Ido, pinason sa gintiro sa Indian target sa Murcia. Ikatatlo na nga insidente, sining tuig. Yaring balita nga itong gintutuga. Nagaungot pang bala sa Indian target sa lawas sa Ido nga si Maxi. Girespondihan si Maxi sang grupo nga animal rights advocate sa barangay Iglauan, Murcia. Sunod sa isa sa mga nag-rescue, nabudlayan kahapon maginhawang Ido bangod sa madalom nga pilas kag halos labot na ang iatulan. Luya man siya. Tapos karga dali namon nang para madala sa bet. Nang nakita dahil sang owner na may Indian target. Gani gilayon inigi pa idalom sa emergency operation. Nang nakita ko ang tsura sang gingamit niya nga Indian target, daw hindi yung pang kanto lang ng Indian target. I think it was really intended not just to hurt the dog but really to, if they can, fatally injure the dog. Si Maxi, ang ikatatlo na nga biktima sang pagpang-Indian target sa Murcia, magluwas kay TikTok kag Bulldog sang Pebrero. Gani, masakit para sa pila ka animal rights advocate nga tubtob subong. Nagapadayon ang pagpanakit sa mga Ido. Sa mga animal nga sa mga cruelty, avoid gina kay bisan hindi sila human, may agaman sila life nga dapat tagid alagaan. Kasad gid no na amo sina kay siyempre may feelings man po ang mga Ido bala kami gina-baby ginanamon ang mga dogs namon. Ang anuman nga sa isang pagpanakit sa makasapatan ginakabig nga paglapas sa Republic Act number 8485 ukon Animal Welfare Act of 1998. Opo, Karil Castillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.
Tatlo ka menor de edad pilason matapos gintiros ang tatlo ka suspect sa San Enrique, Iloilo. Samtang hinablos sa ginatiro patay sa ingatiyo sa Haniway, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginarasto sang kapulisan sanday alias Mark kag alias Kevin samtang nakapalagyo naman ang upod nila nga si alias Nonoy. Ang tatlo ang ginatudlo mga suspect sa pagpangtiro sa tatlo ka menor de edad sa barangay Katanagan, San Enrique, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan halin ang mga biktima nga sanday alias Junard, Reo kag Kin sa baylihan nga sakay sa duha ka motorsiklo. Apang pag-abot sa Katanagan ginparahan sa mga suspect ang mga ini kag hinali lang nga gintiro. Pilason ang tatlo ka menor de edad nga nakaangkon sang mga pila sa hita, ulo kag abaga. Isa ang nakagwa na sa ospital samtang ang duha ang nagapabilin pa nga ginabulong sa ospital. At recover kag sa amon pagtanaw is 12 gauge shotgun. Ginpanginwala sang duha kauna nga naaresto ang kaangtanan nila sa pagpangtiro. Nadakpan man sa follow-up operation si alias Rich Mark sa Ilabalay nga ginatudlo sa iya kaupdanan nga nagpangtiro sa mga menor de edad. Pagpang-tripping ang ginalantaw motibo sang kapulisan bangod hindi man kilalahay ang mga suspect kag mga biktima. Ginahanda na ang reklamo nga multiple frustrated murder sa tatlo ka suspect. Sa Haniway, Iloilo, nagluntad ang pagtiniruhay sa magtiyo sa Barangay Madong. Sa investigasyon sa kapulisan, gintiro ni alias Daniel ang iya tiyo nga si alias Marlon. Bangod may wala pag-intindihan ay sa duta. Apang naagaw sang tiyo ang pusil, kag gintiro ang iya hinablos. Ginbawian sa kabuhi si Daniel nga nakaangkon sang pila sa tiyan. Samtang ang iya tiyo ang arestado, kag nagapabilin sa ospital matapos mapilasan sa abaga. Ara na nagaan si Daniel, nakikapangumanda siya. Balay nagabot si tiyo niya, si Marlon, nga may mga tinahon na nag-pa-operate na sa iyang nga ginapa-develop yung aquary, amo ato nga nagdalisanay. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mapusong inbawian naman sa kabuhi ang soldado sang 12th Infantry Battalion sang Philippine Army nga ginkilala kay Sergeant John Ray Coopera. Matapos ang duha ka sundason ng enkwentro batok sa Ginabulubanta na pulo ka miyembro sa New People's Army sa Barangay Agpalali. Tapas kapis kahapon. Nag-angkon sang igo sa tiyan si Coopera sa unang enkwentro pasado las 7 sa aga nga rason sang iya kamatayon. Ang enkwentro ang nasundan pa mga takna alas 10. Suno sa 3rd Infantry Division, duha pagid kasoldadong nasamaran sa among enkwentro. Base sa impormasyon nagikan sa 3rd ID, may napatay man sa bahin sang mga rebelde. Your loss will not be in vain because we are still continuing the fight against the Central Front. Mga kapuso, ginatunan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu ang pagbawi isang deklarasyon nga persona non grata kay DPWH ICDEO District Engineer Roy Pacanan. Ini ang reaksyon sa alkalde sa rason ni Pacanan kung nga wala ini nagatambong sa pagsinapol sang Iloilo City LGU kag sa ginpatigayon nga committee hearing sang Iloilo City Council sa tanan nga waterway project sa syudad. Apang ginklaro sang alkalde apisar wala pa mabawi ang deklarasyon, welcome sa gihapon si Pacanan nga magkadto sa City Hall agud magpaatag sang iya bahin tuhoy sa mga issue kag mga proyekto sa iya opisina. Nahibalawan nga sa nagligad nga session tunga man ang ukon natunga ang opinyon sa pila ka konsehal kung dapat bala bawion ang pagdeklara nga persona non grata kay Pacanan. Gina-review ko kung sinugid man to ang naghatag si iya sa persona non grata, but you know, kung sa tsakto ka kag you want to clear your name, miskan may ara ka pa persona non grata or waay makadto ka kay para man sa transparency. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. 20,000 pesos nga balor sang libre nga bulong makuha nga benepisyo sa mga miyembro sa idalom sang PhilHealth Yakap program. Proseso sa pag-avail ginpatpat sang ahensya. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Importante para kay Tatay Edwin nga isa ka senior citizen ang iya ikaayong lawas. Gani nagpakonsulta siya sa idalom sang Yakap program sang Philippine Health Insurance Corporation. Magluwas sa libre nga konsultasyon, may libre pa ini nga bulong nga nabaton. Magasto daan nga 1,000, siguro mga 1,500, 600 siguro nga po nga bulong. Hindi,
1 week lang gani na di makabulig-bulig man guro jutay. Paano ba lang ang maka-avail ang PhilHealth members kag dependent sa ini nga programa? Una, kinahanglan nga magkuha sang PhilHealth Identification Number. Magpa-register sa eGov.ph app sa PhilHealth Member Portal o kung bisan sa diin nga Local Health Insurance Office sa bugos nga pungsod o kung sa napilian nga Yakap Clinic. Mahimo nga magpadulong sa Yakap Clinic kung sa diin nakaparehistro para sa unang konsultasyon. Magpa-laboratory test base sa rekomendasyon sa doktor. Sunod, pwede na makakuha sang bulong sa gamot providers o kung butika, depende sa reseta sang doktor. Nagalabot sa 20,000 pesos ang balor sang bulong nga mahimo nga ma-avail sang benepisyaryo sa accredited nga butika kada tuig. Pahanumdum sang PhilHealth nga dapat hindi pagkalimtan nga magbalik sa Yakap Clinic para sa masunod nga follow-up. Diri sa Western Visayas, mayara sang 212 primary care facility na nga nagatanyag sang programa pareho sang medical consultations, laboratory tests, cancer screenings, kag access sa 75 essential medicines sa diin may 54 ka panibag-o nga bulong ang gindugang. Sa subong, 21 pa lang kabulong ang available sa Yakap Clinics. So meaning kung ang ato sila nga pasyente kinahanglan niya bulong para sa hypertension, sa diabetes, no, upper respiratory tract infection, kung may ara asthma, no, may ara kita dira nga bulong available na sa aton nga Yakap Clinics. Sa 54 ka bulong mangin available sa gamot facilities kung ma-accredit na ang mga butika. Tinutuyo sa expanded Yakap nga mapahagan-hagan ang kabug-atan sang tag sa kapamilya kag matap na ang posible balatian. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. O sa Diana, mga puso, ari na madapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang mga abyanitera magaduda na sa iya pagkatawo. Ano nang matabo sa iya pamilya sa kalibutan? Malampuwasan blaniterang iningang mga pagtilaw. Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, isa ka man bala sa mga nabudlayan nga magsaulo sa mga lessons sa eskwelahan. Ano kadugay mo bala ginapanghandaan ang exams? Sa Iloilo City National High School, gina-enjoy sa mga estudyante ang ila English subject bangod kabahin sang ila summative exam. Nagasaot sila kag nagkakanta. Suno kay Sir Eric na andan na niya nga hatagan sang ligwa ang mga estudyante nga i-perform ang ilang mga natunan gamit ang ila talento. O di balan, makatuon ka na, malingaw ka pa. Ayos gid na, sir. Gani kapuso kung kamo may mga istorya nga pinasahi makahatag sang good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan, ipakigbahay ng mga istorya nga ayos gid. Sa kay Sir Gabayeron kay sa mga estudyante, padayon lang gid. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.